Welcome mga kalinya. So for today's video, magre-repair naman tayo ng AC. So sa baba ang evaporator niya hindi lumalamig. So kanina nakita ko habang naglilinis ako, so lahat yan nilinis ko, yung mga evaporator natin. So kanina nakita ko umaandar ang compressor niya pero hindi umaandar ang fan motor niya. So i-check natin kung fan motor ba, capacitor, or any loose connection. So buksan muna natin mga kalinya. So yung isa na found out ko na sira ang may problema sa capacitor. So yung fan niya okay naman, yung mga windings niya at walang sabit sa ground. So for temporary habang hindi pa natin mabibili yung capacitor, so charge muna tayo ng isang compressor, ng isang aircon. So hindi siya lumalamig, kulang din sa lamig. So nakalagay ang ating clamp meter, so 12.2 amperes na siya. So charge tayo up to 50 to 55 lang, mainit naman kasi dito. So ayun yung isa, yung nasa dulo. So mamaya natin gagawin yun pag nakabili na tayo ng capacitor. So dito muna tayo sa isa, so check natin, and then mamaya check natin sa baba kung malamig na ba siya. So ilan ang ating karga? So 50. So 55 to 60 pwede na. So pagka mainit naman pwede na rin ng 50 kasi tataas din ang pressure niyan dahil pag sagad ang init. So napakainit naman talaga dito sa Saudi Arabia. So ayan, 55 PSI na. So pwede na yan. So pag uminit abutin din ng mga 60 yan. Hindi rin naman maganda kung masyadong mababa kasi hindi rin mag-automatic sa baba. So chinek ko kanina, okay naman yung lamig sa baba, kaya lang kailangan pang dagdagan. At saka hindi ako makapag-video kasi bawal, nandun ang aking manager. So ang ating amperahe is 12.913 and then 55 PSI. So dito naman tayo sa isa. So tatlo yung problema ko ngayon sa AC. So check naman natin yung isa. So yung mamaya ang isa kailangan bilan natin ng capacitor. Itong isang unit naman na ito, umaandar yung fan pero hindi umaandar sa tingin ko yung compressor. Hindi umaandar ang compressor. So bubuksan natin, tinanggal ko na yung mga tornilyo. So check natin kung ano ang problema. So malaman natin mamaya kung ano ang problema, ba't hindi umaandar ang compressor niya. So baka dito sa may ating contactor. So check ko lang mga kalinya. So gumagana ang ating contactor kasi from the line side, so dito sa ating line dito at saka dito sa isa, so may voltage siyang lumalabas na 220. So gumagana ang ating contactor. Ngayon pag kinuhanan natin ng ating ampere reading, so as in fan motor lang siya, 0.8 amperes. So kahit saan dyan, nasubukan ko na kanina lahat ng wire, so as in wala siya. So maaaring may problema tayo dito sa compressor. So kailangan i-switch off muna natin ng power para makuhanan natin ng resistance ng ating compressor, kung compressor nga ba o capacitor. So para malaman natin, baka naman sa capacitor lang hindi makapag-start ang ating compressor. So switch off muna natin ng power kasi umaandar siya. Kung makikita nyo, ayan umaandar ang ating fan motor. So kailangan i-switch off muna natin mga kalinya. So check natin ng ating compressor kasi hindi siya umaandar. So ito ang ating common. So nakatusok yung ating test lead. So lagay natin dito sa ating common and running. So common and running. So nako, open yata ang ating compressor. So open ang common winding or alin man dito. So check natin dito sa starting, sa hermetic. So wala talaga. So ang isang option natin, so starting, ilagay natin yung ating test probe, and then dito sa running. So tinanggal ko itong isang wire na to, sa running to nakalagay. So check natin itong dalawa, starting at running. So meron ng ating starting at running. So ibig sabihin open na ang winding ng ating common winding ng ating compressor. So
kailangan natin magpalit ng compressor nito. So i-report lang natin. So check din natin kung ano naging sanay niya, kung baka naman sabit din siya sa ground kaya siya naging open. So ground to ground yan. So check natin ang ating common sa ground. So open siya sa ating starting. So wala siya, infinite. So wala. So talagang open lang talaga ang ating compressor common winding. So check natin yung isa. So dito tayo sa isang aircon. So check natin ang kanyang compressor. Ito yung sira, hindi gumagana yung pan na ang tingin ko capacitor ang problema, pero double check na rin natin ang ating compressor. So lagay ko sa resistance ohmmeter. So ang ating running at starting winding ay may resistance, so buo siya. So check natin sa ating common. So running and common. So check natin. Ay, mali. So ito pala. So ayan. Hindi lang nagko-connect, sandali ng ano. So ayan, yan ang ating common at running. So okay din siya. So ilipat naman natin sa ating So dito naman tayo sa starting at common winding. So check natin. So okay siya. So check na lang natin kung may grounding, kung grounded ang ating mga winding ng compressor. So lagay ko lang sa ground ang isang test probe natin mga kalinya. So check natin kung may grounding, kung connected ba ng tama ang ating grounding ang ating mga test probe sa ground. So okay naman. So check natin sa common kung may sabit ba. So as in infinite tayo, double check natin. So okay. So dito naman tayo sa running winding. So okay, infinite siya. So dito tayo sa ating sorry, kanina starting, ito yung ating running. So check natin, sorry. So check lang natin. Dali lang, sorry. So ayan. So wala tayong sabit. So ang may problema nga dito is ating capacitor. So 6 by 55 or 55 by 6 microfarad ang ating kailangang capacitor. So mamaya palitan natin. Yung isa medyo mahirap na trabaho. Magpapalit tayo ng compressor mga kalinya. So mamaya hanginan natin yan para malinis ang ating paghipo. So ang gagawin natin, dahil para masolve natin yung isang problema, dahil ito ang problema ay compressor, so try natin kunin yung capacitor nito, same unit lang naman, ilagay natin dun sa kabila para masolve ang isa natin problema. So try natin, tanggalin natin lahat ng connection nito, ilagay natin dun sa kabila, sa kabilang unit doon sa dulo, para masolve yung isa natin problema. So kasi ito malaking problema, so kunin na lang natin yung capacitor nito and then bibili tayo mamaya. So ilagay natin dun sa kabila para masolve yung isa natin problema. So yung isa solve na yon, itong aircon na to. So nakargahan na nga natin, so okay na yan. So yung iba naman, so nalinis natin lahat ng mga condensing unit mga kalinya. So tanggalin ko lang ito para mailagay natin doon sa kabila. So ayan, natanggal ko na lahat ng wire. So ang tip lang sa pag-aalis ng mga wires sa mga capacitor, so ang tatandaan lang lagi natin yung hermetic or starting ng capacitor at yung isang wire sa fan motor. So dalawa lang tatandaan natin dyan. So ito yung ating so may duktong kasi gawa to ng ibang tao ibang lahi. So ang tatandaan lang natin is hermetic or starting ng compressor at yung wire na papunta sa fan. So yung the rest na matitira, lahat yun sa common terminal na ng compressor, ng capacitor, para wala tayong lito. So punta natin yung kabila. Pasensya na kayo, madumi kasi hindi ko na nahanginan. So ang tatandaan natin, ito yung fan, so yellow, at yung red, ito yung ating hermetic or starting ng compressor, at ito yung blue na inalis ko na kanina sa common. So itong dalawa lang tandaan natin, red for compressor, for starting, and yellow for fan, and the rest lahat sa common. So pagbabalik madali na lang. So kabit na tanggalin na natin at install natin itong ating pamalit mga kalinya.
So ayan, naibalik na natin. So i-connect na lang natin yung papunta sa ating fan motor, and then i-try nating paandarin. So ito, connect ko lang to mga kalinya, and then nalagay na natin yung capacitor, then ibabalik na natin, i-fix na natin. So try natin kung aandar ito. So ayan, malamig na siya. So check natin, dahil tinignan natin sa baba. So ayan, gumagana na ang ating fan motor. So kunan natin ng resistance kung gumagana na rin ng ating compressor, pero rinig na rinig naman na gumagana na ang ating compressor at lumalamig siya sa baba. So mainit ang ating lumalabas sa ating fan motor. So check din natin ang pressure niya. So kunin ko lang ang ating clamp meter. So meron tayong 15 amperes. So according sa kanyang current is 14.8 kung kita nyo mga kalinya. So check natin kung ang karga niya ay tama ba o sobrang taas. So check natin. So buksan ko lang to, then lagay natin ang ating charging manifold. Buksan natin ang kanyang suction, then ilagay natin ang ating, sorry nakamasa ko kaya iba ang boses. So ilagay natin ang ating sa low pressure gauge. Tingnan natin ang kanyang karga. So 60 PSI siya. So kita ba natin mga kalinya? So ayan, 60 PSI. So medyo mataas para sa akin kasi maaga pa lang, 60 PSI na siya. So although yun yung required pressure, kaya lang pagdating ng hapon, so mas tataas ang pressure nito kasi napakainit dito. So kasi isa pa rin, 15 amperes tayo according sa ating nakukuha. So ang maximum lang nito ay 14.8 according sa kanyang nameplate. Ayan, kung makikita nyo, ito 14.8 lang siya mga kalinya. So ang reading natin is 15.4, and then nasa 60 plus na tayo. So ang aking solution para sa akin, magbabawas ako. So magbabawas tayo ng konting kasi delikado para sa ating compressor. So bawasan lang po natin mga kalinya. So alisin ko, instead na magkakarga sana, so para sa akin magbabawas ako dito, napakataas. So bawas tayo ng konti para bumababa ang ating pressure. So ano po ba sa tingin niya, tama po ba ang aking ginawa? Hindi po ako master pagdating po sa ref and aircon. So by experience lang po ako kasi, pero although nag-aral ako nito, pero ang trabaho ko talaga dito is industrial maintenance technician, sa electrical ako. So ayan, so bawasan ko lang po mga kalinya, mataas pa rin siya. So comments nyo lang po kung tama po ba ang aking ginawa. So yan po mga yan, nalinis na po natin ng tubig ang mga condenser para magkaroon siya ng magandang mga condensation pressure mga kalinya. So ayan, medyo mababa na siya ng konti. So konti pa, para hindi naman siya masyado mataas. Yan, so 14.6 pwede na yan. So na-reach na niya yung ating kaila 14.6, 14.7 mga kalinya. Yan, so more or less ganyan lang tayo. So hanggang dito na lang po mga kalinya. Yung susunod na isa, napapalitan natin ng compressor. Kung magagawa natin ng video, gagawa natin. So ginawa ko lang ito para din makatulong sa iba na walang experience sa air conditioning repair. So ako, galing din naman ako sa wala rin. So natuto lang po ng konti. So God bless po sa inyo lahat. Salamat po sa panonood sa ninyo sa video kong ito. God bless po, and see you on the next video mga kalinya. So pahabol lang po. So kukunin natin ang model ng ating kung ilang LRA ang ating compressor. So bubuksan natin, and then for change, or baka naman na may loose lang sa loob dito sa terminal ng ating compressor. So yun lang po ang ating masasabi. So kung connected siya ng maayos ang wire nito, so sabay terminal naman natin kukunan, bubuksan natin to. So baka naman maluwag lang sa terminal niya,
So hindi pa kagad natin pwedeng i-declare na compressor nga talaga ang sira. So kailangan din nating makita, ma-visual check mismo yung compressor terminal niya. So ayan mga kalinya, binuksan na natin para ma-justify natin kung talaga nga bang may problema ang winding ng ating compressor, ang common winding. So pangalawa, para makita na rin natin kung ilang LRA at ano ang specification, model number ng compressor na to, in case na may sira nga ba o open ang kanyang common winding. So check na natin mga kalinya. So inalis ko na po yung mga wires na nakakabit sa kanya. So nakaset na tayo sa ohmmeter. So check natin ang common and running. Sorry kasi isa lang kamay, hindi ako naka tripod. So try natin. So dito meron tayong, sandali ha. So meron tayong common and running. So maaring wire lang ang problema natin. Then check natin ang common and starting. So common and starting natin, meron tayong 2.4. So pagdating dito sa sorry. So dito sa ating running and ating starting winding, so meron din tayong resistance. So ang may problema lang dito is yung ating wire. So i-check natin kung alin ba ang nagkaroon ng problema dito. So kanina kasi hindi natin kinunan sa mismong terminal ng ating compressor. So check nga natin kung ano bang wire ang may problema dito, kasi may gumawang iba dito yung mga mismong contractor nito nung araw. So bago natin hanapin yung wire na may putol, so check muna natin its terminal sa grounding kung may grounded ba tayo. So open ang ating common to ground, and then check natin ang ground to starting. So open din siya as in infinite, and then running to ground. So check natin. So as in good talaga siya, wala siyang grounded, walang grounded ang ating compressor. So hanapin natin yung open wire mga kalinya. So ito yung wire ng ating hermetic or ng starting. So ayan, so may continuity siya. Check natin ang sa running. So itong dalawa mga kalinya, so ito dito lumabas, so may continuity rin siya. So ito yung nakakonect sa running, yung kulay blue. So lipat naman natin yung ating dalawang test probe sa common supply wire natin. So tingnan natin. So inalis ko muna. So mga kalinya, na found out ko na meron tayong loose connection. So eto na ngayon yung ating common, ikakabit ko yung ating black na test probe. So meron na siyang continuity sa common and sa ating running. So ililipat natin ngayon sa common and starting. Tingnan natin kung talagang okay na ba ang ating winding. Then from our starting to common winding, so meron na rin tayong resistance, may nare-read na rin tayo. So okay na ang ating AC neto. So hindi compressor ang problema nito, so loose connection. So ngayon ang gagawin natin, papalitan natin lahat ng mga connection nito, lalagyan natin ng sariling terminal connector, aayusin natin papalitan natin ng bago lahat, and then lalagay natin yung bago nating capacitor, and then paandarin natin and check natin ang pressure at ampere reading niya mga kalinya. So gagawin ko lang po. So ayan mga kalinya, napagana na natin ang ating AC, napalitan na natin ng capacitor at naayos na natin ang kanyang mga wires. So medyo mababa lang ang kanyang ampere reading kasi mababa ang ating karga. So at least nakita na natin ang problema. So at least gumagana na ang ating
AC. So kakargahan na lang natin siya ng tama and then under monitoring mga kalinya. So salamat po sa inyong panonood. Sana po nakatulong po sa inyo ang video na ito. So God bless po. See you on the next video. Maraming salamat po sa inyong lahat.